Ngayong magpapasko na naman, panigurado, pahirapan na naman makakuha ng masasakyan. Kaya naman marami sa atin, pabook-book na lang. Mapapagastos man, mas mabilis at komportable naman ang biyahe. Pero paano kung sa pag-book mo, napagastos ka nga, wala pang panukli ang rider mo? Yan ang naranasan ng 26-year-old employee na si Ken G. May meeting kasi ako noon sa isa naming client. Pag mga ganong pagkakataon, may hinahabol akong oras, ang option ko talaga is mag-MC taxi na lang. Dahil walang barya, no choice na raw siya kundi ibigay ang 1,000 pisong buo. Pero ang rider, wala raw panukli. Dahil na rin sa pagmamadali, nagkamap ako sa idea na, sige, sandali lang naman ako sa may meeting ko. Kung gusto mo, ikaw na lang rin ang maghatid sa akin pa uwi. Iniwan ko sa kanya yung cash ko na hindi ko na naisip kung babalik pa ba siya or babalik pa ba yung sukli ko. Ang tanong, bumalik pa kaya si Kuya Rider? Ang motorcycle rider na bida sa viral post, binisita ng Good News sa Caloocan City. Si Tatay Jeffrey. 8 taon na raw siyang humaharurot sa kalsada bilang rider. Ito na raw ang bumubuhay sa kanilang pamilya. Lalo pat 3 sa 5 anak pa ang kasalukuyang nag-aaral. Yung pangalawa yung nag-aaral ng 3rd year college. Tapos yung pangatlo yung grade 11. Tapos grade 9 nag-aaral din. Pero kahit anong ganda ng takbo ng biyahe, kung minsan ang pagsubok nakaabang para tayo ay parahin. Hey, Laika! Nang ma-diagnose ang bunsong anak na si Angelica ng isang panghabang buhay na sakit na ischemic stroke. Dahil lang sa swimming, tapos kinagabihan, nilagnat po siya. Taas baba yung lagnat niya. Sinugod na sa ospital, hindi pa siya nakarating, nawalan siya ng malay. Merong tinurok sa kanya, pagising niya, parang stroke ang kinalabasan. Kinailangan pangaraw niyang 100 bahay sa dating katrabaho. Yung binayaran ako noon, sa separation ko, yun yung pang namin sa bahay na nasangla din namin. Pero ulanin man daw siya ng maraming pagsubok. Ang prinsipyo niya sa buhay, manatiling tapat at lumabang lang ng patas. Kaya nang mangako siya sa pasahero niyang si Kenji na babalikan niya ito para sa sukli niya sa 1,000 piso, hindi raw siya nagdalawang isip na gawin ito. Nag-message sa akin na Sir, okay na po ako sa meeting, pwede ka nang bumalik. Sabi ko, OTW na po. Yun, pagbalik ko, natuwa siya. Si Jeffrey, bumalik dala-dala ang sukling 665 pesos. Na-appreciate ko na tumupad siya sa usapan na meron kami. Meron pa akong change na nasa almost 330. Pero nag-offer ako na, sige kuya, sa'yo na yan. Pero ang mas nagpaantig daw sa puso ni Kenji ay nang maihatid na niya si Jeffrey pauwi. Nagkahiwalay na kami, natapos yung transaction namin. Nag-message siya sa akin. Ang laman ng mensahe, hindi raw para humingi ng dagdag na tip, kundi ang litrato ng kanyang anak na bedridden. Ang tip na nakuha, malaking tulong daw sa pagpapagabot ng bata. Kaya nakaramdam ako ng lungkot. And then, nung mga time na yon, na-appreciate ko talaga yung mga pinagdaanan namin nung araw na yon is dahil may pinagdadaanan sila or nasa sitwasyon sila na nahihirapan na sa buhay pero lumalaban sila. Laking pasasalamat ni Jeffrey kay Kenji dahil matapos na i-post ito sa social media, dumagsa ang tulong sa kanilang pamilya at sa anak niyang si Angelica. Kay Sir Kenji, salamat sa kanya dahil sa ginawa niya, maraming na-inspire. Nag-connect ba yung nangyari sa akin, nangyari sa anak ko. At ngayong araw, si Kenji muling paparahin ang nakilalang Good Samaritan para kamustahin siya at ang kanyang anak. Uy! Ka nandito! Gusto lang kita bisitahin, regalo ko kay Angelica. Punta natin siya. Pwede ba to? Let's go! Akas mo ulit ako! Nagulat ako sa'yo ah. Andiyan si Laika. Andiyan. Hello, ma! Hello! Hello po, kamusta? Hi!
Naalala mo pa ako? Ha? Ganun. Ay, thank you. Ah. Thank you po. Prank niyo ako ha. Salamat po sa blessing. Thank you po talaga, sir. Kaya binago mo yung buhay. Hindi, wag na po, wag na po. Kung magpapasalamat tayo, siguro doon na lang sa mga tao na talagang naging on hand sila sa pagtulong sa atin. Pagaling ka na, marami nagpe-pray para sa'yo. At ang good news, makalipas ang 4 na buwan, si Angelica nakakakain na ng mga solid food. At hindi lang yan, sumasailalim na rin siya sa physical therapy session. Hirap pa rin sa gastusin sina Jeffrey dahil sa mga bayarin at maintenance na gamot. Pero laking pasasalamat pa rin niya sa mga tumutulong sa kanilang pamilya. Lalo na sa naging pasahero niyang si Kenji. Sa hirap ng buhay, ang isang salita na naipangako natin sa kapwa, minsan mahirap nga namang panindigan. Uy! Pero tandaan mga kapuso, ang kabutihan sa dulo palaging nasusuklian ng biyaya mula sa Diyos.